Food Explorers, tara! Food trip tayo sa Bohol! Ngayong araw, dadalhin tayo ng pag-explore natin sa isa sa isla ng Bohol. Isa ang Bohol sa mga nangungunang tourist destinations sa bansa dahil sa mga iconic landmarks nito at syempre, magagandang mga beach. Pero alam niyo bang pwede rin kayong pumunta dito kung gusto niyo maka-experience ng kakaibang food adventure? Food Explorers, ngayon inaalagahan kami ng Best Western Plus, the Ivy Wall Resort. At eto nga, syempre pag sinabi nating alaga, kasama dyan yung bubusugin tayo. At ang nakatoka dyan ngayon, makakasama natin si Chef Archie. Chef, ano ba yung vision nung menu ninyo? Our vision po sa menu namin is we are focusing on Filipino dishes Okay. / Boholano dishes, but we are incorporating with modern techniques. Okay. We are honoring our roots and our legacies. So as we all know po, we are belong in an island. We are an island actually. So we are surrounded with beautiful seafoods Yes. and local produce. At ang unang hinain sa atin ni Chef Archie, isang malapiestang spread na kung tawagin nila ay hudyaka sa Panglao. Hudyaka is literally a Visayan word for or to celebrate. Yes. So feast. Yeah, it's a feast. It's a feast Okay. actually here in Panglao, celebrated in the month of August usually. So fiesta talaga Yes, ito. fiesta. So we are incorporating it with our food, together with our mixed seafoods, mixed meats. Oo. Yes, our ensaladang talong and our homemade sauces. We are incorporating it in one plate. So ito ang interpretation ng alon sa hudyaka. Yes po. Ito literal, fiesta. So lahat ng maiisip mong protein, fresh, nandyan Yes po. sa spread na yan. Yes po. In as far as celebrating yung inyong huli, Yes ang po. inyong mga ingredients, I think this is a perfect way of showing it to our guests. Curious lang ako dito, ano tong puti na to? So ito Talong? po is yung ensaladang talong. Okay. So we usually grilled our eggplant Okay. para magkaroon ng smoky flavor. Alright. So we grilled it and yun yung smoky flavor together with our kakanggata or coconut milk. Yun yung pinakaunang piga ng coconut milk, yun yung incorporate natin dyan. So malalasahan mo talaga yung creaminess, yung rich creaminess ng ensalada. Definitely winner na winner. How's the taste po, Chef? What I like about this dish, Chef, aside dun sa in-explain mo na yung creaminess from the cocoa cream, syempre yung smokiness from the eggplant, yung hinalo niyo dito ng acid, Yes po, yung vinegar. actually cuts through the richness ng cocoa cream that makes it better. Guys, perfectly cooked. And kahit hindi ko natikman to, alam na ng isip ko, masarap to. For our grill, the usual yung thinking natin pag barbecue is we have barbecue sauce basting on it, Yeah. diba? So, but for us, we are only marinating it for a longer period of time. No need for basting because flavorful na siya. So Okay. makikita nyo parang ano siya, fresh from grill. Yeah, is it local? Yes Is po, it some- suka tuba po siya. Okay. Tapos nag-infuse po kami ng sili, onion, garlic, ginger. So parang gumagawa po kami ng sarili naming pinakurat sauce. At saka maganda dun sa spread nila, kahit maghalo-halo ka ng kuha, they would still complement each other. Yes po. Kasi alam naman natin yung lasa ng grilled na manok, pusit, pero with acid in play, meron tayong freshness dun sa fruits na nilalagay nila, like yung ating Sweetness ng mango, salsa. yung mga salsa natin. It actually complements each other, no? Yes po. Yes. Each component brings something doon sa spread natin. And Chef, speaking of classic, syempre meron tayong kare-kare. Yes po. Yung sa inyo, you guys are using pork bagnet, ano? Pork bagnet. Yung lechon kawali. Presentation-wise, parang wala ka nang makikitang mas sexy pang adobo. Thank you, Chicken Chef. Thank pork you. adobo dito. Ano yung nasa gitna? Ube ba yan? Yes. Ube kalami?
ubi twill. So, ubi kinampay. Kinampay yung gamit. Kinampay yung gamit. Ginawa naman yung twill Okay. for the garnish. Ubi kinampay is a variety ng ubi Variety na po ng ubi. dito lang sa Bohol mahahanap. Yes po. Okay. Yung rich color niya na violet talaga. Oo. Ayan. Nakuha ko yung sauce, panalo yung sauce agad. Saktong-sakto yung balanse ng alat. Yung acid, very subtle lang siya. Hindi siya overpowering. Pero yun nga, yung texture ng ating pork, yung lambot ng ating chicken, even yung ating boiled egg na parang pinaka-garnish na din dyan. Perfect. You have here your bibingka burnt cheesecake. Yes po. So, on the Basque side tayo ng... Yes po, Basque yung Oo. pag-bake niya. Pero, chef, paano ninyo siya na-prepare? Kasi, pogi. Middle reveal. Ay, Diyos ko, Lord. Ayan, cheesecake na cheesecake yung loob. Cheesecake. Pag sinabi natin cheesecake, syempre creamy yan. Matamis, creamy. I can sense na meron kayong lemon or acid na Yes, po. nilagay doon sa recipe ninyo. So, yun pa lang masarap na siya eh. Pero yung nilagyan yung pananggulo na itlog na maalat, doon nagkatalo eh. Naglabo-labo na yung Yes, po. mundo ng cheesecake. Yung Kasi, saltiness mismo. oo eh. Ng itlog maalat. Iba yung dating niya doon sa pinaka-dessert mo. May kapeng barako or black coffee. Kaya kong tumaob na mga tatlo niyan. Easy. Solid. Pero ito, nakita ko kanina, chef. Yung inyong ensaymada. Meron tayo dito. Siyempre, alam natin yung Plain. ensaymada, plain. Yes po. And yung ube kinampay, ensaybada. Ube kinampay. Okay. Again, staying true doon sa vision ninyo na using yung mga kabida-bida na ingredients natin. Yes po. Di ba? Lahat ng gusto mo sa ensaymada, malambot, mamantikilya, makeso, tapos yung layer ng kinampay, ube kinampay, pwede na itong ipasok sa Ensaymada Hall of Fame. Thank you, chef. Thank you. Winner. So syempre, pag napapadayo tayo sa isang lugar, tinitingnan natin kung ano ba yung isa sa mga kilala talagang putahe na ginagawa doon sa bibisitahin nating lugar. And yun nga, isa sa mga madalas na lumalabas doon sa pagre-research natin is yung dish nila na halang-halang. I had the opportunity na matikman din ito. Halang-halang manok Bisaya is a very well-known Boholano dish. As we all know, tuwing may inuman, pulutan, yan is a must yan. Ah, talaga? Sisig or kinilaw, yan yung unang maiisip talaga natin. And yung pinagkaiba niyan is we are using sangig. Chicken, Sangig, lemon basil mismo. Dati, tumutubo lang yan sa mga backyards ng natin, bahay. Yan. Itong herb na ito, chef, sinasabi mo, Parang nakalimutan na. pero local ito. Local. Matagal na siya dito. Matagal na po siya. Way back before, when I was a kid, Okay. we usually ask our tatay, together with my cousins na, Tay, ano pwede ulamin natin ngayon? And our tatay usually says, pagdakop mong manok diha para makakaon mong lami. So in Tagalog, it would say, manghuli kayo ng manok para makakaon kayo na masarap. So after hearing those words, we rush ourselves in the backyards, rushing ourselves to catch one. Then yung our... Pero manok ninyo yan, ha? Yes. Hindi ng kapitbahay. Yung amin. Okay. Lilinawin ko lang. Kapitbahay, wala po silang nakuhang manok. Yes, sa po. kanila po lahat ng nailuto nila. Then, yun nga, after those, yung tatay na namin yung nagluluto. Okay. The single ingredients is available in our backyard. So, pitas lang yung sangig, siling kulikot, yung maliliit na chilies. Yung tinatawag nating labuyo. Yes, then yung coconut milk mismo. Then yung unang piga nun, yun yung gagamitin. Bilang Ilocano na mahilig sa strong flavors, literal nagpipiesta siya sa bibig ko. Parang ganun Bursting yung flavors. Oo. I noticed, sabi mo, native yung gamit niya dito. Native chicken po. Free-range native chicken. Ang common misconception is kapag sinabing native, matigas. Try nyo yung halang-halang dito sa Alon. Mapapleasantly surprise kayo
na very tender yung meat. Ang halang-halang ay isang putahe na may karne. Pwede itong manok, pwede ring baboy, kadalasan manok na may gata. Pero compare doon sa ginagawa natin sa norte, sa atin sa Luzon kapag gumagawa tayo ng ginataang manok, yung sa kanila may tanglad. Tapos yun nga, naikwento sa atin ni Chef Archie na sa kanya, kinalakihan niya, is gumagamit din sila nung native na basil. I'm just basically going to sear it. Now, habang sinisir natin yung ating chicken, season ko lang to ng fish sauce and prepare na natin yung ating aromatics. So, lagay lang natin yung ating mga aromatics. Literal na magpapabango doon sa ating putahe. So, inuna ko na yung tanglad. Habol na natin yung ating ginger. Onions, of course. Then, yung ating bawang. We're just gonna add in some chilies. And ito, nakukuha na natin yung bango doon sa ating mga pinanggisa. And then we're just gonna pour in yung ating kakanggata. Season lang natin ng konti pang patis. So once na naigisa na natin, na-brown na natin yung ating chicken. Again, the browning part is optional. Ako lang yun kasi gusto ko siyang i-serve ng may contrast lang ng kulay. And then naigisa na natin siya, yun nga, sa tanglad, luya, sibuyas at bawang. Nilagay na natin yung kakanggata. Timplahan na rin natin ng patis. All we need to do now is gently simmer ito. So I'm gonna cook this siguro at least 45 minutes hanggang fork tender yung karne. Then pwede na mag-serve. Sarap, Chef. Very rich ang flavor, yung gata talagang nafe-feel mo. And again, halang-halang, the spiciness is there. Here in Bohol, very sila in ginger. That's the secret of Boholanos. Ginger talaga. And most of the mga visitors natin here from Manila, nagugulat sila, Chef, bakit may ginger yung bulalo natin? Then we're explaining to them na it's part of the Boholano culture talaga. Kudos din sa inyo kasi especially if you have an establishment catering to different palates. Yeah. You typically go the safer route eh. Yeah. Pero kayo hindi, you embraced it. We are here in Bohol. I think this is one of the characteristics that truly define yung cuisine nila. So let's do it this way. Ayaw namin mawala yung nasimulan ba ng Bohol na ito talaga yung culture nila of way nila of cooking the dishes. But us here in Ivy Wall, we want it talaga homey pa rin. Isa sa mga very common nating na-encounter na ingredients sa mga lutuin ang parsley. Bukod sa pang-garnish para mapaganda ang plating, pwedeng-pwede rin itong gamiting pampalasa sa iba't ibang putahe. Pero, alam niyo bang you can grow it yourself? Kahit nasa bahay lang gamit ang mga plastic containers na meron kayo. Ang unang step sa pagtatanim ng parsley gamit ang tinatawag nilang sowing method, ang paghahanda ng tubig na gagamitin para magpasibol ng mga punla nito. Hahaluin po natin ang tubig at ang fungicide. After po natin ma-prepare ito, i-prepare naman po natin yung ating po plastic container at lalagyan po natin ng peat moss. After po nating malagyan ng peat moss, ito po ay atin nang babasain. Siguraduhin lang po natin na ang pagkakabasa po natin ay simula po ilalim hanggang ibabaw. Ito po ay makakatulong para po mabilis po yung pag-germinate po nung buto na ating pong ilalagay. After po nating mabasa na po yung media hanggang ilalim po at ang ibabaw po nito, ito po ay atin na pong lilinyahan. Bakit nga ba tayo naggagawa ng line sa pagpupunla ng mga buto? Una, para maging mas mabilis yung ating pagpre-prick o pagtatanggal po ng mga punla na tumubo na.
Then pangalawa po, mas madali po yung pagdidilig natin. Dahil kung kalat-kalat po yung buto, maaari pong maapektuhan sa pag-i-spray o pagdidilig po natin yung mga tumubo na po. After po natin mailagay ang mga buto, kukuha po tayo ng pit moss para po takpan po yung ating pong mga nailinyang buto. Then, after po natin malagyan ng pit moss, pwede po natin siyang sprayan ng tubig lang po. Yung management naman po nitong atin pong naipunla ay titingnan po natin kung siya po ba ay natutuyo na o kailangan po ba ng dilig, saka po tayo mag-spray. Then, after ilang weeks po, may sisibol na po dito. Then, pwede na po nating ilipat sa iba pa pong pots. With proper water and sunlight, maaari ka nang makapag-harvest ng sarili mong parsley sa bahay na pwedeng-pwede mong gamitin pang garnish sa iyong mga lutuin. O kaya naman ay sa pagluluto ng mga main dishes na gusto mong ihain para sa buong pamilya. Gaya ng pan-roasted chicken with lemon and parsley na minsan na nating nailuto. So bago natin i-flip yung ating manok, prepare lang natin yung ipang-iibabaw natin. So ito yung ating lemon juice. Tanggalin lang natin yung zest. Tapos syempre, more parsley. Pwede na natin i-flip yung ating chicken. Saka natin lalagay. And syempre, lemon juice. Lulutuin natin siguro around at least 20 more minutes. Pwede tayo mag-serve. Next stop ng ating food adventure today, Marikina Public Market kung saan sinamahan tayo ng kapuso actor na si Sean Lucas para sa isang on-the-spot kainan. Kanina umaga, nagising ako, sabi ko, sarap kumain ng marami ngayon eh. Tapos, narinig ko, sabi ni chef sa akin, nandito ako sa Marikina Public Market. Kaya yun, sabi ko, punta ako dun. Sabi ko, oh chef, gusto mo, lutuan mo naman ako. Sabi niya, goods. So, Sean, last time na nakasama ka natin sa isang food adventure, nasa Quezon tayo, kasama natin si Kirsten. And siguro yung pinakaiba lang doon is, alam ko na may idea na ako yung iluluto ko para sa'yo noon. This time, eto yung tinatawag naman namin na wrap sa roleta. So basically, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay. So yung roleta yung magde-determine. So yung pula natin is the main protein or main ingredient natin. Yung yellow naman would tell us kung anong method of cooking yung gagamitin ko para dun sa dish na mapipili natin. Gusto ko makuha dito, beef, itong beef tsaka itong alimango eh. Kasi parang, ito yung pinakamahal eh. Sulitin na natin. Para okay, nakuha ko. Okay ka sa beef. Okay ako sa beef. Okay, ano namang, pag beef, ano namang na-imagine mo na luto? Pwedeng grill. Pwedeng grill din, yeah, definitely. Final answer? So para sa steak, Sauté. Oh, pwede tayo ng stir fry. Mabilis na mabilis lang yan, pero samahan mo ko mamalengke. Halika. Game! Let's go! Tara! So, Sean, anong masasabi mo? Parang okay po to. Pwede to? Pwede to. Eh di, isa niyan, lagyan natin pa nito para may ibang kulay, Game. Pwede. Lagyan lang natin ng kulay. Bell pepper lang siguro na red. No? Game. Sibuyas. Ito, okay na to. Gusto ko medyo maanghang yung Maanghang? yung stir fried. Oh! May labuyo ka ba, Nay? Medyo maanghang ng konti. Gusto mo may kick? Oo. Sige ma'am, pahingi po akong kwan. Siguro kalahati. Tapos pakat na Nay ng pangtapa ha. Yun yung tapakat? Tapakat, oo. Thank you, Nay. So please, will you do the honor? Si kapuso actor Sean Lucas ang pinagluluto natin sa ating wrap sa ruleta. At ang resultang nakuha niya, beef na kailangang lutuin gamit ang pagsusutay. Sauté. Pwede tayo ng stir fry. Sabi ko kay chef, beef stir fry. Stir-fried beef, kumbaga. In-order usually sa Chinese restaurants, yung gano'n. Yung with oyster sauce, with broccoli. Yun kagad yung naisip ko nung sinabing beef kasi parang for a bit, medyo nagka-crave ako ng Chinese ngayon recently. So nung biglang nakita ko yun kagad yung nag-pop sa isip ko kasi yun yung regular order ko. Dahil request mo, igagawa kita ng stir-fried beef. Yes!
na may broccoli ka mo. Itong tangkay, chef. Yan, Paano to? yung tangkay na yan, we'll save it for a different dish kasi ito, this is actually something that you can use. This is edible, tanggalin mo lang yan, parang sayote na yung loob niyan. Never ko pa na-try. Never pa? Di sama na natin, okay. So, ang gagawin natin dyan, tanggalin mo lang yung hard part. Yan o. Yung bilog na yan yung edible na part. Okay, okay. Ito, sabi ko kanina umaga, parang gusto ko mag-Chinese ngayon Tapos sabi nila, God will provide. God provided. Grabe naman yun. Okay. So we have here our tapakat. Yup. What will make it chewy yet juicy. Yung parang Diba? malambot siya pero ginunguya-nguya ako. There's a certain balance na meron siya talaga is our baking soda. Yeah, we just add in some baking soda. Yeah, mix lang natin. And of course, we have to season this with oyster sauce. So we'll just add in some salt. Of course, pepper. Hey. Mix lang natin yung ating cornstarch. Ito yung tinatawag nating minute steaks, kumbaga. Because it would practically take you like less than a minute or a minute to cook. Then we'll add yung sesame oil. Ipipriko ko lang yung ating beef. So, generous amount of oil. Yan, nangangalit na yung ating pan. Ooh. Hey. Ayan o, nag-brown na siya agad. Oh, bilis. Diba? Sobrang bilis. Yan oh. Hey! Yes, sir! So, itatabi ko lang ng mabilis yung ating beef. Kasi babalik natin yan mamaya kapag ready na yung ating sauce. So, yung ating ginger. Ayan, yan yung katas ng beef natin na nagtatalsikan. Habulin natin yan ng sibuyas. Somewhere here, meron tayong crushed garlic. Ayun. Then, yung ating florets ng cauliflower, broccoli. And of course, yung first time mo matitikman, Yung tangay na ng broccoli. and then i-deglaze ko na lang ito ng water. As we season it with some oyster sauce ulit. And then, hayaan lang natin. Siguro we'll just give it about 2 minutes Okay, okay. to finish off yung dish. So, half-cooked na at this point yung ating mga gulay. I'll just add in some slurry. Fancy term for pampalapot. Slowly. So, dahil gusto mo, may angas na agad. Yan. Labuyo in, bell pepper in, pepper mismo in. And then yung ating pre-cook or par-cook na beef. Yes, sir. Panis. To finish it off, para lang medyo glistening siya ng konti. More sesame oil. Tada! Tada! Siyempre may broccoli. Broccoli ako. Yes, sir. Itong broccoli lambot. Diba? Subukan ko tong tangkay. First time ko to itatry, oh. First time ko makatingin ng tangkay ng broccoli kasi usually yung ano lang yung florets lang yung ginagamit. So, yung tangkay usually never ko nakikita. So ngayon na na-try ko siya, baka magamit ko na siya kung bumili ako ng broccoli, di na nasasayang, di ko na itatapon. Solve ang cravings mo, sir. Solve. Tapos halo mo sa kanin yung sauce. Panlaban no? Nang bata pa ako, pag umorder mo ng Chinese, ito yung way ni mama na mapakain ako ng gulay.
order siya ng karne, ganito stir-fried beef, tapos with broccoli para mapwersa ako kumain ng broccoli dati. Hanggang sa, ayun, natipan ko na.